Hello, everybody. Welcome back to Loki Genius Podcast. And it's been a while then since yung last na episode ko. And today in the show, we have a certified hypnotherapist and neuro-linguistic programming practitioner since 2018 who ventured into sales training and sales closing when the pandemic hit. So, I'm your host, Juvel De Lima. And today in the show, we have Romel Esla. So, Romel, welcome to the show. Hi, welcome. Balita, balita. Yes. So, Romel, kwentuhan mo naman kami kung paano ka nagsimula as hypnotherapist and then paano ka pumasok sa sales. So, yun. Mm, okay. Uh, I started my journey sa hypnotherapy when my father got stroke. So 2018 din. Na-stroke si Pader, si Papa. So Ah, ngayon, usually, 'di ba, pag ang mga haligi ng tahanan 'yan, yung father figure. Ano yan, meron tayong merong sense of responsibility yung mga yan na, oh, ako oo. yung dapat na provide. But since na-stroke siya and then yung right side niya is weak. So, yung Mm-mm. time na yun, hindi pa nga niya mataas tapos hindi siya makalakad ng mabuti. Ah, sobrang significantly nag-drop yung confidence niya, yung tipong Mm-mm. usually sinasabi na lang niya na oh wala na akong magagawa, hindi ko na nagagawa yung ganito, dapat ako yung nagpo-provide sa inyo, Oo. not the other way around. So it breaks my heart kasi yung si Papa kasi malakas yung loob niyan. Mm-mm. So doon ko lang siya nakita ng ganun na ganun ka sobrang Oo. vulnerable. So ako parang I want to do something. I need to do something Mm-mm. regarding dito. Ngayon, upon research, nakita ko na if I were to be a licensed na psychologist, parang it will take almost a decade. So, mag-aaral ako Mm-mm. ng psychology and then after yung postgraduate, mga ganyan. Mm-mm. Sabi ko, masyadong mahaba. So naghanap ako ng shorter, yung mas maiksi. And then what I've found is that parang baka makatulong to yung hypnotherapy. So Mm-mm. Mm-mm. nag-explore ako and then I got certified din ng 2018. Tapos after that, ginamit ko siya eh. Parang ang version ko lang nun ay Oo. conversational. So habang nag-uusap kami, I'm embedding suggestions about confidence and then parang ginagamit kong anchor yung mga past na capabilities niya, Mm-mm. how he helped us. And then from there, nag-improve siya. Tapos wala, buladas na ulit ngayon. So, so, Yun. kumbaga, jowa, mayabang na ulit ngayon, ganyan. So, from there, I also incorporated NLP. Nag-aral na rin ako ng Neuro-linguistic Mm-mm. Programming. And sabi ko, parang yung iba dito ginagamit ko na, hindi lang ako aware. Mm-mm. And sabi ko, if this works dun sa mga taong matigas yung ulo and then totally down, how much more it would work kung sa normal setup, normal Oo. situations. Mm-mm. Kasi Tama. yun, parang kailangan, kumbaga, parang extremely down na kailangan mong i-uplift yung confidence nila Mm-mm. nang naka-embed or covert. Ibig Mm-mm. sabihin, palihim. Nag-work. Now, sabi ko, ano yung mga day-to-day na pwedeng paggamitan yan? And then, I've got into the tribe napunta ako sa the freelance movement tribe Mm-mm. where I started my journey as a freelancer. Eh, parang nag-overthink ako dati. Oh, kaya ko naman yung ganito. Maganda rin Oo. aralin to. Okay din yung ganitong skill. Kasi nag-start Oo. ako ng Facebook ads. Sabi ko, parang Oo. marunong na din ako magsulat. So, let's go with the copywriting. Tapos, web development. Ending, wala akong nagagawa. Mm-mm. And then, after that, one of my AC members, kasi may accountability call groups Oo. inside the tribe. Tapos, nag-open lang siya, parang hindi ko na-close yung deal. Nag-uusap kami about my service, about my offer, tapos nag-no na siya, tapos hindi ko na alam yung gagawin. Tapos nag-end na lang yung call. Yun yung kwento niya. Tapos sabi ko, alam mo, I think it would be better if you said it like this. So nagbigay ako ng particular line, tapos tinweak ko yung mga listahan ng questions niya.
And then after a week, meron siyang panibagong the so-called discovery call or sales call. Tapos nag-work. Tapos sabi ko, uy, NLP lang yung ginamit ko doon, sabi ko. Mm-mm. So, pwede. And then, yung weekly na accountability calls namin, parang gano'n na yung ginagawa ko. I've been teaching them how to close, how to handle objections, Mm-mm. how to say feedback in a positive way, kahit na ikaw gusto mo nang murahin yung tao. Parang Oo. gano'n. So, Parang doon nagsimula, doon ka na trigger na parang ah, pumasok ka sa into sa pag ano sa tao, sales. mm, yeah. So sabi ko, bakit ito gumagana na to, parang working na to. So might as well maximize or leverage na lang to. So I started teaching people regarding sa Mm-mm. sales. So sabi ko, parang hindi naman siya talent. Hindi naman pala kailangan ng talent. Siguro exposure, pwede. Mm-mm. Kasi I've been exposed to sales since grade 8. So Mm-mm. bata pa. Nagano, yung kumbaga, yung lolo kasi namin may bakery. Oo. So, ang ginagawa ko, titinda ako ng pandesal, tapos 10% commission. So, kapag nakabenta ako ng halagang 200, may 20 pesos ako. Tapos, lalarga lang naman ako dyan. Oo. Start ako ng mga 4:30, tapos ang uwi ko dyan, 7. Okay na yon. Nakabenta Mm-mm. ako ng mga ganong halaga. And 20 pesos is, ano na, parang malaking bagay na yan for a kid. Oo. So ano, ilan ka sa magkakapatid? Pang ilan ka? Panganay. So, Panganay. Ilan kayo magkakapatid? panganay, 5 kami. Anong So, year medyo yung time na nangyari yung sa na-stroke ng papa mo? 2017, ano pala, graduate na ako ng college nun eh. 2017, Mm. 2018, May first work ka mga ba? nasa ganun. Ano yung first Work. naging trabaho mo? Ang naging work ko before, after makagraduate, nagtrabaho ka sa Tarlac as Mm. store associate doon sa Mm. Pandayan Bookshop. Ayan. Mm. And then, ang goal ko lang dati is para lang makaipon ng pang-training. Kasi ang tinapos ko talaga is marine transportation, seaman. Seaman. And hindi ka Oo. nakapagbarko. Hindi ka na nagbarko. Hindi. Hindi na ako nakapagbarko. Ang reason naman doon, backer. Kasi Mm. may times na nag-try ako, nakapag-apply ako ng 12 na ano, parang within the day, I try to reach as much companies as possible sa Mm. Ermita, dun sa Intramuros, tapos dun sa Malate area. Mm. 12 yung pinuntahan ko, and then halos lahat sila reject na ako sa gwardiya pa lang. Ang question kasi Mm. ay kung meron akong kakilala or may backer. Eh Mm. wala. Before, masama yung loob ko tungkol doon. Pero ngayon, hindi na. Nagigets ko na kasi kung bakit. Naintindihan Oo. ko na kung bakit. Kasi before, pag wala ka kasing backer, tapos nagloko ka, walang hahabulin yung yung Mm. company. Mm. Eh, Oo. from a perspective ng nag apply of course, masakit yon. Mm. Pero ngayong medyo involved na sa negosyo, yeah, it makes sense. Kasi, kunyari, nagloko yan, wala kang kakilala tungkol Mm. dyan, sino hahabulin mo? Mm. So, kwentuhan mo naman kami, paano ka napunta sa tribe or paano ka nagkaroon ng interest na pumasok sa freelancing from working sa, sa bandayan, sabi mo, and then Ah, na-reject ka sa as a seaman and then napunta ka sa freelancing. Kwentuhan mo kami ng kwento kung paano mm. nangyari yun. Okay. So, nung nag-work ako sa Pandayan, ang goal ko lang talaga nun is makaipon. Actually, Mm. nakakuha pa nga ako ng award doon, parang Employee of the Month, Oo. ganyan. So, Umabot ka din ng na-expect, taon parang, doon. hindi naman. Kasi, Okay. papunta na ako dapat ng mare-regular doon. Tapos, Mm. sabi ko lang ang goal ko lang talaga is makaipon ng pang-training para makapagbarko. Tapos, Mm. of course, so meron ng konting pondo. Nagstay na ako dito sa Quezon City sa lola ko. Mm. Kasi mas malapit eh. Kumbaga, mag-a-apply Mm. ka sa Manila, at least nandito ka na sa QC kaysa sa nasa Mm. Tarlac or nasa Nueva Ecija ka. Ngayon, volunteer muna. Tapos nakita ko yung work na ginagawa nila rito. Tapos I've gotten involved to a lot of mga events. Tapos napansin ko na, uy, hindi lang pala limited sa tinapos mo yung pwede mong maging source of income. So there are other opportunities. So I've tried working, nag-volunteer din ako sa NGO, and then sabi ko, pwede.
uy, pwede. So yun na yung Mm. ano, kumbaga yun na yung naging role. And then naging unit manager din ako sa isang insurance company sa AXA. Mm. This is the funny part. Ito yung medyo funny for me. Mm. Kasi January nakapasok ako. So January, Oo. February, March training ng 2020 yan. Pagdating ng March 25 or March something, the pandemic hits. So nag-training kami kung paano makipag-usap, paano Mm. magbenta ng insurance, paano lumapit, paano mag-approach, paano manamit. Tapos Kasi yung biglang tao na nag-lockdown. Biglang nag-lockdown. Oo. So that's extremely funny for me kasi parang invested ako dun sa ano, invested ako sa ginagawa ko. Okay na okay sa akin to. Okay sa akin makipag-usap. Even though introvert ako. Kasi Mm. nasanay na lang ako kasi exposed ako sa mga tao eh. Ah, kung kailan ready na ako, tsaka nag-lockdown. So, medyo nanlumo ako doon kasi parang nag-invest ako ng ilang buwan para mag-training only to find myself na hindi ko magagamit. Mm. Tapos sinusumpa ko pa yung tech dati kasi ayoko ng laptop, ayoko ng Oo. computer, ayoko ng Oo. trabaho ganyan. Tingin ko hindi yung totoong trabaho. Ganun yung mindset ko ganyan dati sa ganyan eh. And then one of my mentors, may group siya, si Ken Cansomera. May group siya, nandun ako. Tapos na-invite yung founder ng tribe, si John Pagulayan. And within that community, nagpakita sila kung ano yung opportunities ng freelancing. And I'm like, Mm. yeah, it seems like parang gusto ko din to. Gusto ko yung ganitong Mm. klaseng or ganitong lifestyle. So I've joined and then I've met a lot of people, sila Josel Tech, sila Coach Josel, Coach Dina, and then a lot of good people na nag-shape then on how I see business. And then for me, uh, yung freelancing and then naging business na mismo. Ang naging mindset ko diyan, ito yung magiging ano ko, ah, parang jumping platform, meaning kasi may ano eh kapag 'di ba nakagraduate ka tapos hindi mo nagagamit yung tinapos mo. Tapos Oo. nakikita mo yung iba na thriving sila dun sa career Mm. nila according sa tinapos nila. Parang may ano eh may sense of course there's still a sense of pride and then parang what if Oo. ganito yung ginawa ko? But what if Mm. tinuloy ko sana? What if hindi ako nasiraan ng loob? So parang may sense of comparison. And then what freelancing opened up for me is it's like a bounce back platform Mm. na okay, wala ako dun sa katayuan ng mga kasabayan ko, mga kaklase ko. Some of them are way more successful in terms of career. Pero yung freelancing kasi parang naging bounce back platform siya for me na uh, naka naka-bounce back ako na this them. I'm not gonna say na ito ako, parang sabihin na lang natin mga nandito na rin or Oo. slightly lower. But still have the ano, kumbaga I still have the lifestyle yung Yes. kunyari I can choose yung client and Mm. then may freedom din ako kung ano yung gusto ko ituro, ganyan. Yes. Kasi course creator din ako. Parang may option ako. Kung ayaw ko ituro, di hindi ko tuturo. Hindi ako mapipilitan na magturo ng hindi ko Mm. trip. Oo. I think So, it's more on like redirection. Kasi sa mga mm, nangyari sa'yo, parang naka-experience ka na ng paiba-ibang work. Kasi oo. parang looking ka for something na para sa'yo. And then madami din Mm. talagang struggles along the way. Kaya nag-pandemic, nagkaroon ng Oh hindi ka yeah. nakapasok sa as a Seaman. marino. O yun. So, ano yung realization mo sa mga struggles na nangyari sa'yo? Sa tingin mo, bakit kaya hindi nangyari yun sa'yo? At ito yung nangyari sa'yo ngayon, nandito ka sa freelancing. I think part of it is hindi ko din parang personally hindi ko rin talaga nakikita yung sarili ko sa sa barko. Mm. Malaking malaking portion siya. Ang reason din naman kung Mm. bakit ako pumasok doon is of course, it's because of the money. Oo. Mm. Parang hindi naman ako yung tipo na, laki ko gusto ko maging seaman na malayo sa pamilya. Hindi ko naman Ah. talaga, hindi ko naman talaga Oo. pinangarap. It's just, maganda lang talaga yung mga offers during those times Oo. when we have started. Tapos, I'd say somehow, adaptive din naman ako. Kumbaga, pag nilagay mo ako dito, hindi naman ako mapag-iiwanan.
Mm. Hindi naman ako pag-iiwanan. So, parang ang nangyari, naka-survive, nakatapos din sa ano, nakatapos sa course. But somehow there's a part of me that says like na parang hindi to. Although of course Mm. I still want to honor my parents. Yeah. Kaya nag-apply pa rin naman ako. Mm. Nag-apply din naman ako ng ano ng local sa dito lang ang biyahe namin Larena Dumaguete. Mm. So, anim na biyahe kami isang araw. Oo. Uh, tinapos ko na nakatapos naman ako ng 2 months but hindi ko nakikita personally yung sarili ko doon. Parang every day is a dragging event or Mm. dragging day for me. So I've Mm. decided na okay, I think I'm gonna try to explore and then push my luck on the things that Mm. I'm okay with or I'm good at, which is Mm. communication. Yun, Tingnan so, natin baka maging pera, sabi kong ganyan. oo. So, lahat na naman ng yun, siguro ngayon, worth it na din naman yung mga nangyari. Tama. Kaya personally, part of it is worth it para sa akin. And then meron din naman ako nakikita na parang some of it I regret. Mm. Kasi hindi ko masabi na ano na parang uy sobrang okay na nangyari pala to. May regrets din ako at some point. Mm. For example, I could have gotten into customs administration. Ang purpose din of course pera. So Mm. uh, Kung ano, and kung tatanungin kita, bro, for example, if you all have, like, you have the financial stability and all of that, ano ba talaga yung gusto mong gawin? ako personally I enjoy coaching people. Personally, parang example, when someone comes up to me and then, Romel, this is my situation. Ito yung gusto kong mangyari kaso meron ako challenges dito. Gumagana yung utak ko on how to solve it. Parang comfortable ako sa ganun. Ah, Parang even if some of them don't pay me for that, I'm just okay doing that. I'm okay solving those problems and then seeing them thriving lalo na kapag gumagana. mm. And Uh, nangyayari yun ngayon, di ba? Kasi sabi mo, nag-create ka ng course. Something na nagagawa mm, mo na. mm. Yes. Nandun naman na ako sa may situation na yun ngayon and then also I have mga one-on-one na clients. So Mm. pretty much nasa okay na situation. And then right now, more on parang aspiring for more. Kasi I said to myself na ito, enough to for me. Mm. Sakto sa akin. Parang yung lifestyle na gusto ko, nandito naman siya. Mm. Kaya lang, hanggang dito lang. Ibig sabihin, hanggang dito Oo. lang sa akin. If I'd like to help more, Mm. of course, priority ay family, I'll have to step up. Mm. Tama. Kailangan kong mag-step up. Mm. So, bro, ano yung maging advice mo sa mga tao, like, they have a lot of redirection sa career, like, di nila alam kung ano yung gagawin nila, and like, may mga opportunity na pumapasok pero feel nila hindi nila yun gusto. Ano yung maging advice mo sa Ah, kanila? okay. Dun sa mga ganun, I think in long term and then hindi. Think in long term of course, that's second, but number one is think in purpose. Mm. Uh in purpose. Kumbaga, when I say purpose kasi it's more of the direction talaga. Ang personal na purpose ko, ito yung sa akin, kumbaga hindi naman to the divine purpose ganyan. So Mm. kung may mga iba na they're tapping to different sources, maybe this is not what you want to listen to, but Mm. if you just need something to start with, ito yung for me. Set a particular personal purpose. And how do I mean by that? And to give a better example, ang purpose na I'm chasing or what I'm after ay yung to help people get a fuller life experiences. Mm. Okay. So yun yung purpose sa sinet ko. By definition, medyo okay naman siya, pero ito yung personal definition for me. Mm. Ang personal definition nito is I'd like to help people so that
they can go through life experiencing life, the ups and downs of life Mm. fully. Mm. So, ano ibig sabihin na experience life fully? Kapag ka masaya ka, may enjoy mo Mm. siya. Pag nag-enjoy ka, may enjoy mo siya kasi ini-enjoy mo. Hindi yung, Mm. I think naka-encounter ka na ng ganito. Yung mga tao na ano, na masaya sila, tapos kailangan nilang putulin yung saya nila. Kasi, hindi, alam ko kasi, every time na nagiging masaya ako, merong masamang darating or may Nangyayari. masamang mangyayari. So they cannot experience life fully. Oo. And that's for me, that's sad. Ang lungkot Mm. nun. And then not just on the positive, but also in the negative. When you are sad, I'd like people to have the bandwidth and then also the resources to feel sad. Mm. Or example sa amin, when my mom passed away last year, di ba kumbaga nag-reach out ka na before last year kaso Mm. nakapag-decline ako because of where nasa grieving phase kami. Mm. Yung part na yon, we were able to grieve. Nakapag-grieve kami because we have parang we have the means that time. We have the resources that time or yung kumbaga, let's say I have freelancing and I have community that supported me during those times. So yung time na kailangan namin umiyak, makakaiyak kami. Mm. Yung time na kailangan namin mag-process ng emotions namin because it pains us na sobrang sobrang sakit nung time na yon. Pwede namin gawin. Mm. Hindi kami kumbaga parang nagkaroon kami ng ganong opportunity to experience the grieving phase because we can. And that's what Mm. I'd like or for people to have. Hindi yung kunyari, okay, nagluluksa ka kasi someone important to you ay wala na. Baga, kinuha na. Mm. Tapos, hindi ka pwedeng maging malungkot or hindi ka pwedeng umiyak during those times kasi nga, hindi ka pwedeng yung sasabihin nila na hindi ka pwedeng magdrama kasi mahirap pa tayo. Or hindi ka pa pwedeng magdrama kasi wala pa Mm. tayo sa magandang kalagayan. So parang, wait lang, emotion ko to, ito yung nararamdaman ko during these times or this is an emotion that I'd like to go through pero hindi mo magawa kasi nga may mga constraints. Mm. Mm. So hindi mo din fully ma-experience. And for me, I personally don't like that. Kasi kapag kinip mo yung mga yan, sometimes sa ibang tao mo kasi may bubunton. Mm. Yung mga, Tama. lalo na yung mga unprocessed mga unprocessed Oo. na emotions. Ah, kung kailan ayaw mo mangyari, doon sila lalabas. Yun yung makulit yun yung mga makulit Mm. sa mga traumatic experiences, and yung mga experiences na hindi natin na process properly. So, Mm. sabi ko nga, for those na parang naliligaw sila, you set a particular purpose, a personal purpose na you are compelled to do. Mm. Kasi ako, ang reason kung bakit nagtuturo ako ng sales on how to close better, how to communicate better, so that number one, you'll earn more so that you won't worry about the bills, you don't worry uh, about yung mga kailangan mong i-prioritize because may nakaset aside ka na. May ready for that. Oo. May resources ka Tama. for that. And then also, that's the reason also why I teach communication to people so that yung mga nagmamatter na relationship sa'yo ay hindi mo masira just because nagkamali ka ng bigkas. Mm. Nagkamali ka ng bitaw. Mm. Tama. Yun. So, totoo naman yung sinabi mo na kailangan mo talaga magkaroon ng like nakapag-set aside ka ng resources for para kapag anything na mangyari like emergency or like something na mga bagay na hindi mo kaya ma-attendan, you Mhm. have the parang meron kang kakayanan na mag-say no muna. Kasi for Mhm. example, na ano ka ng relatives or mahal mo sa buhay and then may work ka kinaumagahan, minsan hindi ka Yeah. pwedeng mag-hindi, 'di ba? Pero kung meron Oo. kang meron kang savings and all, pwede mo naman yun, 'di ba? Parang mag-stop ka mag-work, Yes. mag-vacation ka for a month like that. So, it's very important. So, something na
sa panahon ngayon, dapat meron talaga tayong naitatabi. Yes. Kasi the more na meron kang savings, kind of like your strength, Mhm. something na Oh, magbibigay tsaka talaga ano, sa'yo ng, sige, sige. sige, sige. Tsaka ano, yung tipong hindi ka mapipilitang gumawa ng ipagsisisi mong short-term decision. Oo. Uh, example ano, I have this freelancing friend na wala siyang savings. So something happened sa farm nila. So napilitan siya ngayong kumuha ng sobrang lowball na Client. client na sobrang demanding. Ang hirap katrabaho. Napaka-irritable. Tapos ang dami nasisilip. Sobrang baba ng Ng pay. rate. Mm-mm. Oo, ng rate. She has to accept that because kailangan niya yung pera. Mm-mm. Ngayon, yung bandwidth na naubos niya working with that client and then the peace of mind, naubos Oo. kapalit ng kakarampot na Mm-mm. low rate. Napilitan siyang gumawa ng unnecessary short-term decision dahil lang sa wala silang naitabi. Mm-mm. Pero kung Yun. may naitabi ka, may kakayahan kang mag-no muna ngayon kasi alam mo na kapag ka hindi mo na close tong deal na to, hindi mo na close tong client na to, buhay pa rin kayo for the next 2 months, for the next three Mm-mm. months, nang hindi kayo nag-aalala. Oo. So, it's something na magbibigay talaga sa'yo ng peace of mind. Mm, And makapag-choose ka ng yes. mga bagay na gusto mong gawin. So, thank you so much, Romel. Kung sa mga makakapanood nitong video, saan ka nila mabilis na ma-reach out? Like for FB, Facebook, Instagram, saan ka ba most active? Mas active ako sa Facebook. They can reach me at fb.com slash savage closer. Alright, ang ganda ng ano mo, Uh, Savage Closer. uh, Alright, so thank you so much guys for watching this video. So, tune in and please subscribe and follow nyo na din si Romel sa mga, kasi ang gaganda ng mga contents niya sa Facebook eh. Simula nung nag-follow ako sa kanya, nakikita ko yung mga content niya and madami akong napupulot na aral. So, it's something na kailangan natin mag-support tayo sa isa't isa kung may napupulot tayong aral sa, sa bawat, kaysa naman mhm, nag-follow ka sa kung sino lang, di ba? So, thank you so much, Romel. I really appreciate your time. And sa mga taong mhm. manonood ng video na to, thank you so much and I hope you have a great and wonderful day. Bye-bye. Yes. Thank you, brother.